Muranran, ikaw ang dumating para sa blind date, tama? Opo. Ang kape mo. Salamat. Maagang namatay ang mga magulang mo. Kami ng tiyuhin mo ang nagpalaki sa'yo. Hindi rin madali. Ang kapatid mong babae ay mag-aaral sa ibang bansa. Kaya bilisan mo na. Magpakasal ka na agad. Kapalit ng 300,000. Pang tuition ng kapatid mo sa abroad. Tungkol sa iyong impormasyon, nalaman ko na lahat. Nagtapos ka ng third rate na kolehiyo. Wala kang trabaho. Pero ang katawan at itsura mo, ayos naman. Kung mapapangasawa kita, huwag kang tamad-tamad. Dahil ang mga magulang ko, pinalaki ako na maayos. Hindi rin madali. Kaya sa pagluluto, pagwawalis at lahat ng gawaing bahay, ikaw nang bahala sa lahat. Tungkol naman sa mga anak, ang gusto ko ay dalawa agad sa loob ng 3 taon. Mas mabuti kung kambal. Ito, Mr. Chen. Pakiramdam ko, hindi tayo bagay. Hindi tayo magkatugma. Ang blind date na ito ay kagusto ng mga nakatanda sa bahay. Kakagraduate ko lang ngayong taon. Sa ngayon, wala pa akong balak magpakasal. Kaya pasensya na. Nasayang ko ang oras mo. Alis na muna ako. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Walang hiyang babae. Nagpapakabirhen ka pa. Yung tiyuhin at tiyahin mo, humihingi na ng 300,000 dote. Sinusubukan ko lang munang paninda. Anong masama ron, ha? Lumayo ka. Tumino ka nga! Walang hiyang babae. Saan ka pupunta? Kuya, tulungan mo ako. Pinakamayang pamilya sa Beijing ang panganay na anak ng pamilya Lu. Layas. Patay ako. Kapag nalaman ito ng tita at tito ko, tiyak na sasaktan nila ako. Totoo nga. Buntis ako. Moranran, anong oras na? Hindi pa lutong pagkain. Gusto mo ba akong gutumin? Araw-araw wala kang trabahong hinahanap. Hindi rin natin ang pagkikipag-blind date. Nasa bahay ka lang. Wala ka namang ginagawa. Tingnan mo, anong oras na? Hindi ka pa nagluluto ng tanghalian. Tamad ka kasi. Halika anak. Ang tiyuhin mo, masamang pakiramdam nitong mga araw. Hindi na makagawa ng mabibigat. Kung ayaw mo maglagi sa bahay, pumunta ka sa tindahan at tumulong. Tita, pwede bang sa mga susunod na araw na lang? Ma-interview po kasi akong bukas. Anong interview? Sa pinanggalingan mong patapon na eskwelahan? Anong matinong trabaho makukuha mo? Tumigil ka na nga. Pumunta ka sa tindahan at tumulong. Para hindi mo kami pahiya. Ang totoo, pumasa naman ako noon sa entrance exam ng magandang universidad. Pinilit niyo ako na mag-aral sa third grade ng kolehiyo. Lumakas ng loob mo? Natuto ka na sumagot ngayon, ha? Anong iniintay mo? Bilisan mo at magtrabaho sa tindahan. Opo, tita. Busy ba ang mga magulang mo? Bakit ikaw lang mag-isa ang inutosang mag-deliver? Oo, abala sila. Ayos lang, kaya ko naman po. Uy, malakas pala itong batang babae. Trip mo bang ganyang tipo? Magpahinga ka ng maayos. Bukas ng umaga, ipapasundo kita pabalik. Huwag kang umalis. Bakit ako magkakainteres sa isang batang babae? Napakasama nun. Ano bang binubulong mo dyan? Anak, ikaw ang regalo ng langit kay mommy. Kaya kailangan mo maging matatag. Pagangalagaan ka ni mommy ng mabuti. Kuya, bakit ka nandito? Napadaan lang. Hindi kaya alam na niya na buntis ako. Anong nangyari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Wala po, ayos lang ako. Sir, ako na pong gagawa. Nakakagulat. Ang matandang puno na bakal na si Mr. Lu ay namumulaklak pa. Mukhang seryoso siya sa batang ito ah. Iha, anong pangalan mo? At ngayong taon, ilang taon ka na?
Ang pangalan ko po ay Muranran. Ran na tulad ng instrumentong pangmusika. 20 na po ako ngayon. Pagkatapos ko lang sa kolehiyo. Tungkol sa nangyari nung nakaraan. Tungkol doon, huwag mo na masyadong isipin. Ikaw nang ligtas sa akin. Sa totoo lang, ako pa nga ang dapat magpasalamat sa'yo. Kahit ano pa man, yung nangyari noon ay may bahagi rin akong kasalanan. Dapat ko ring bayaran iyon. Hindi na kailangan. Ginagawa ko lang ang nararapat. Kung may gusto kang kapalit, sabihin mo lang. Ang batang ito ay anak niya. Kahit papano, dapat niyang malaman. Sir, sa totoo lang, ako ay... Lou? Sir Lou? Bakit kayo narito sa ganitong lugar? Sa likod po ay puro usap. Samahan ko kayo sa unahan. Hindi na. Napadaan lang ako. Ituloy mo na lang ang ginagawa mo. Opo. Opo. Kanina, ano nga ulit yung sasabihin mo? Base sa pakikitungo ng manager ng hotel, ang pagkatao niya, hindi siya basta-basta. Magkaibang mundo kami. Wala talagang lugar sa buhay niya. Mas mabuti nang huwag na lang. Kaya ko namang alagaan ang anak ko na mag-isa. Ano nga ulit yung gusto mong sabihin? Wala po yun, sir. Mauna na po ako. Uuwi na ako. Ibigay mo sa akin ang phone mo. Kung may kailangan ka, tumawag ka lang sa akin. Sige po. Iha, ang sukli mo. Kilala mo pala si Young Master Lu? Young Master Lu? Oo, ang pinakasikat na anak sa buong Beijing. Simula ngayon, lahat ng prutas ng hotel namin, sa inyo na lang kami bibili. Hindi mo na kailangan mag-deliver mismo. Kami na ang pupunta para kunin. At doble ang bayad namin. Ayos lang ba ito para sa'yo? Talaga po ba? Sobrang salamat po talaga. Karapat dapat lang naman. Mukhang shot ako. Ay talagang galing sa magkaibang mundo. Pinapunta lang kita Makati ng panin at singil. Saan ka naman nagpahinga? Ang tagal-tagal mo nawala. Nasaan ang pera? May kalahating kang pa sa labas. Ikaw na magbaba. Pinagtatrabaho ka lang? Nagkukunwari ka pang mahina? Bilisan at magbaba ng paninda. Sige na! Sige na! Ano to? Ano to? Ito ay... pera ko po yan. Pera mo? Ayos Pinapakain kita, pinapainom, tapos natuto ka pa magtago ng pera? Sa kanya ba galing? Hindi. Saan mo nakuha ang pera? Hindi kaya galing ito sa boyfriend mo? Boyfriend? Muranran? Yung mukha mong yan? Para baka mang aakit? Nung malabas ka para akitin ang mga lalaki Isa kang hindi marunong makontento. Sa bahay, tama na tanga ka. Pinag-uutusan ka nga lang, ang bakal-bakal mo pa. Mga kalugong asal na natutunan mo. Wala ka talagang pinag-aralan. Ako tamad, tita. Tanungin mong konsensya mo. Sa bahay, sa totoo lang, mas marami pa akong ginagawa kaysa kay tito. Nagluluto, naglalaba, naglilinis ng bahay. Mula pagkabata, ako pa nang gumagawa ng lahat. Ngayon, nasa kalyo na si Muzenzen. Ang mga marumi niyang damit tuwing linggo, ako pa naglalaba. Tingin mo ba tamad ako? Ganito kalit ng mga bagay? Pinipilit mo iba to sa akin? Anong masama sa paglalaba ng damit ni Zenzen? Ang kulin lang ate ang alaga ng kapatid. Ikaw pa ang may reklamo? Aba, lumalakas ng loob mo Ngayong araw, turo kita ng leksyon. Matigas ang ulo mo? Matigas ka Papalayin kita hanggang mamatay. Tama na. Kung may problema, pag-usapan nyo ng maayos. Bakit mo binubugbog ang bata? Pasaway kasi siya. Wala siyang silbi. Si Zinzin ba sinisisi niya? Papalayin ko talaga siya. Tama na! Tama na! Ay, tingnan mong ginagawa mo. Ay! Ron! Ron! Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Dadalhin kita sa ospital. Nako,
Baka napansin na niya na buntis na ako. Sir? Tingnan mo to. Ako'y talagang naging pabaya. Baka naman maapektuhan ang kalusugan ng bata. Iha, anong klaseng buhay ang meron ka? Anong panahon na ngayon? Pero ikaw, kulang ka pa rin sa nutrisyon. Masyadong bata ka pa. Kailangan mo alagaan ang katawan mo. Naiintindihan mo ba? Ngayon, turuan talaga kita ng leksyon. Para matuto ka sumunod. Matigas talagang ulo mo. Tama na! Ayos ka lang ba? Hmm, Nag-aaway ba kayo sa bahay? ako... Sir, hindi po ako tamad o masamang bata. Alam ko. Sige na, huwag ka nang umiyak. Ako'y palaging maniniwala sa'yo. Ayos ba? Nasaan ako? Sir? Gising ka na. Huwag kang maglakad ng nakapaa. Nandoon sa walk-in closet, may mga damit na pinadala ko para sa'yo. Tignan mo kung kasya. Pagkatapos mo magbihis, bumaba ka na para magalmusal. Sige po. ₱5,000? Ang mahal naman. Hay nako, si Sir talaga. Ibang mo nang ginagalawan niya. Ang dami niyang naitulong sa akin. Hindi ko na siya dapat abalahin pa. Moranran, malaki ka na. Kaya mo na alagaan ang sarili mong anak. Pasensya na anak, pero magpakatatag si mami para sa'yo. Nandyan ka na. Halika, tikman mong niluto ko. Wow, Tikman mo. Kumusta? salamat po sir. Ang sarap ng almusal. Talaga? Hmm, Napakalalim ng tulog mo kahapon. Kaya dinala na kita pa uwi. Yung mga damit, yung mga katulungan nagpalit para sa'yo. Natulog ka sa guest room. Uy, bakit? Ikaw, buntis ka ba? Ikaw, buntis ka ba? paano mangyayari yun? Talaga ba? Siyempre naman. Kung buntis ako, sasabihin ko naman agad sa'yo, di ba? Sige, kumain muna tayo. Pagkatapos kumain, pahinga ka muna. Ihahatid na lang kita mamaya. Sige po. Gusto mo pa ba akong sumama paakyat? Sir, sa tingin ko, simula ngayon, mas mabuting siguro huwag na tayong magkita. Bakit? Alam ko naman, tinulungan mo lang ako para lang makabawi ka sa akin. Bigyan mo lang ako ng konting pera. Ituring na lang natin na walang nangyari kahit ano. Yung kinita ko sa pagtatrabaho noon, kinuha na ng tita ko, ibinigay kay Zenzen. Kailangan ko ng pera para sa baby ko. Sige. Magkano kailangan mo? 3,000.
Mabubusog ka na sa halagang yan? 5 milyon na lang. 5 milyon? Ang laki naman ng hinihiling mo. Hindi kita inasahan ganito ka pala. Bumaba ka na. Ipadala mo sa akin ang account number mo. Ran. Buti nakauwi ka rin. Halika, umupo ka na. Ngayong araw, may malaking magandang balita. Kumain ka na. Huwag kang tumunganga. Dali. Tita, para sa akin ba lahat ito? Siyempre naman. Halika na. Tikman mo na. Ay nako. Yung dati kasi, ako ang may kasalanan. Huwag ka nang magtampo sa akin. Nag-alala lang ako baka mapariwara ka. Itong lahat, ituring mo lang itong kabayaran ko sa'yo. Tita, may pagkain pa ba ngayong gabi? Kain ka na ng kain. Isang beses lang hindi ka kumain. Di ka pa mamamatay. Saan ka pupunta? Hugasin mo muna yung mga plato. Tapos walisin mo ang sahig. Tita, ha? Kahapon, halos masagan ako ng kotse. Ganun ba? Mukha ka namang ayos ngayon. Nga pala, yung nakilala mong lalaki sa blind date, si Chen, pinadala niya niyang bride price. Pumayag na kami ng tito mo. Sino? Buti nila at nakapag-aral ka kahit kaunti. Nagustuhan ka ni Shen. Kaya ikaw nang papakasalan niya. Makisama ka na lang sa kanya at mamuhay ka ng maayos. Si Shen Yang? Oo. Bukas, lumipat ka na sa bahay nila. Wala siyang kwenta. Hindi ako magpapakasal. Anong pinagsasabi mo? Dati kasi, akala ko masunurin ka. Marunong ka pa magtrabaho. Palalakin pa kita ng kaunti. Pero hindi ko inaakala na hindi ka magkanong ng trabaho at nagtawa ko pa ng pera. Di wala ka ng silbi sa bahay. Para sa'yo, mas mahalaga ang pera kaysa sa buhay ko. 300,000 yun. Sakto para ipantos na sa pag-aaral ng kapatid mong babae sa abroad. Hindi ako magpapakasal. Alis na ko ngayon din. Hindi na itong desisyon mo. Gising ka na pala. Nung nakaraan, sinuwerte ka lang. Pero ngayon, tingnan natin kung saan ka makakatakas. Huwag! Tumigil ka! Yung pamilya mo, ibinenta ka na sa akin! Isa kang babae na ginamit ng ibang lalaki at ngayon dito magkukunwaring malinis ka? Ha? Hoy babae! Tumigil ka dyan! Ano ko, kayanin mo. Huwag mong iwan si Mama. Iligtas mo ko. Uy, Master Lu. Anong nangyari sa'yo? Simula pa kagabi, hindi ka na tumigil sa pag-iinom. Parang iniwan ka ng asawa. Tahimik ka pa. Parang bigo ka sa pag-ibig. Oo. Hindi ba siyang babae nagpaikot sa'yo? Yung tinulungan mo maglipat ng gamit? Mukhang nagmamadali siya. Hindi mo ba siya susundan? Hindi na. Ikaw talaga. Wala ka pa rin pinagbago. Talagang hindi ka pa rin mahilig sa babae. Nasa si Mr. Lu. May pinuntahang dalaga. Ano? Doctor! Doctor! Bilis! Iligtas niyo siya! Doctor! Bilisan niyo! Tara. Ron! Kumapit ka! Bawal ka mag-anak dito.
Doc, kumusta siya? Huwag kayong mag-alala, Mr. Lu. Nailigtas ang bata. Anong sabi niyo? Bata? Anong bata? 6 na linggo na siyang buntis. 6 na linggo? Hindi niyo po ba alam? Nung gabing yun, ang bata ay anak ko. Ayos lang, salamat sa pagsisikap ninyo. Tungkulin lang po namin. Doc, kailan ko po ba siya pwedeng makita? Kapag nailipat na siya sa kwarto. Salamat po. Ang batang ito, ganyang kalaking bagay yung tinago mo sa akin. Sir? Hindi kaya nalaman ni Sir na buntis ako. Nasa ospital ako ngayon. Baka ayaw niya sa batang ito. Bakit? Sir, aalis na lang ako dito kasama ang aking anak. Hindi kita gagambalain. Pakiusap, huwag mo siyang saktan. Aalis ka dito? At hindi mo na ako gagambalahin? May pera ka ba? May bahay ka ba? Kaya anong balak mo? Ano mo palalaki ng bata? Kaya ko maghanap ng trabaho. Ako ang ama ng bata. Paninindigan ko ito. Sir, talaga bang gusto mong alagaan ng bata? Ako ang ama ng bata. Siyempre pananagutan ko ito. Pero bata ka pa ngayon. Kung sakaling mahirapan ka, sabihin mo lang, tutulungan kitang lutasin yan. Bakit? Sir, ang pagbubuntis ko, hindi dapat malaman ng pamilya ko. Pagkalipas ng ilang buwan, lalaki na ang tiyan mo. Hindi mo na yan maitatago. Ganito na lang. Mag-isip ka ng paraan para makaalis sa bahay. Ako nang bahala. Ako mag-aalaga sa'yo. Ibig mong sabihin, titira ako sa bahay mo? Pero bago yon, kailangan muna nating pumunta sa isang lugar. Ha? Saan tayo pupunta? Sa Civil Registry. Ibig sabihin, kasal na kaming dalawa? Sir? Ako nang bahala sa mga mahahalagang gamit. At isa pa, ngayon tayo'y kasal na. Bakit sir pa rin ang tawag mo sa akin? Anong dapat itawag? Subukan mong tawagin akong mahal. Hello, tita. Oh, Ranran, saan ka ba nagpunta? Sinaktan mo siyang master chef, tapos pinaresta mo pa siya? Walang utang na loob. Gusto mo mapawa kami ng tito mo? Hindi ko siya papakasalan. At saka, kasal ako ngayon. Kaya kalimutan niyo na. At mula ngayon, hindi niyo na ako kayang kontrolin. Hindi ko na uulit ang pagsisilbi sa pinakapaborito ninyong anak. Sir, pupuprotektahan ko ang anak natin. Manang Shen. Young Master. Sino yun? Ito ang asawa ko. Kakakuha lang namin ng marriage certificate ngayong araw. May lakad pa ako. Pakibandayan mo siya sandali. Si Young Madam pala. Kapag nagising na siya, pakiasikaso at ipagluto mo siya. Opo, huwag po kayong mag-alala. Mahilig sa matamis ang mga dalagang kagaya niya. Ipagluluto ko siya ng panghimagas. Ang bango. Sir, nandyan ka ba? Gising na si Young Madam. Oras na para kumain. Young Madam? Ayos ka na ba? Mas mabuti na. Salamat sa'yo. Bakit nakapaa ka na naman? Ayos lang ako. Huwag kang gumalaw. Malamig sa paa mo kung nakapaa ka lang. At masama ito para sa baby. Baby? Buntis si Young Madam?
Hello, Tintin. Ran, ayos ka lang ba? Di ka ba nagpunta nitong mga araw? Tumatawag ng tito mo. Pati ako tinatawagan na. Sabihin mo na nga. Binubugbog ka na naman ba ng tita mo? Okay lang ako. Nasabay ako ng kaibigan ko ngayon. Kaibigan? Sinong kaibigan? Ilan bang kaibigan mo na... Ay, hindi ko alam. Ran, sabihin mo nga ang totoo. May nangyari ba sa'yo? Ipadala mo sa akin ang lokasyon mo. Pupuntahan kita ngayon din. Hindi na kailangan. Ako nang pupunta sa shop mo. Tungkol sa pagbubuntis at kasal, mas mabuting sabihin sa personal. Sir, kasama kong kaibigan ko. Kumakain kami sa labas. Uuwiin ako mamaya, okay? Ran, saan ka ba nagpupunta nitong mga araw? Ako? Ikaw bata ka? Sa wakas nahuli rin kita. Anong ginagawa mo? Natanggap na namin ang bride price ng pamilya siya. Eh, bilis, sumama ka na sa akin. Hindi ako magpapakasal. Ilang araw na tayo hindi nagkita. Ang tapang mo na ngayon na. Makinig ka. Noong nakarang araw, ipinakulong mo siyang Master Shen. Ngayon, ayusin mong gulo mo. Paglingkuran mo siya ng maayos. Bilis! Huwag kang matakot. Kapag may ginawa siyang masama, tatawa ko ng pulis. Anong pakialam mo? Dahil sa inyo, mga walang kwentang tao, naging suyo ng pamangkin ko. Tara! Bitawan mo siya! Tumabi ka dyan! Chan! Ran! Tara na! Bitawan mo ako! Ano sinasigaw mo dyan? Tara na! Bitawan mo siya! Anong gagawin natin? Tatawa ko ng pulis. Mr. Lu, kaibigan ko ba ni Ranran? Dinala siya ng tita niya. Mr. Lu, Nakuha ko na ang mga litrato. Bukod pa ron, kamakailan, may nakita daw na babae sa tabi ni Mr. Lu. ipambestigan mo ng mabuti. Lu Kujay, ang titulo Mrs. Lu ay dapat mapunta sa akin. Yang Master Shen, kumalma lang po kayo. Kumain kayo ng prutas. Tama na. Yung dalaga, babalik pa o hindi? Kung hindi siya babalik, isauli nyo na lang sa akin ang 300,000 na bride price. Tapos na tayo ron. Kasi... Hindi pwede. May bata, saan ka galing? Makinig ka! Anong pakialam mo? Sinasabi ko sa'yo, kapag napigil mo ang pag-alis ni Zenzian papuntang abroad, papatayin talaga kita. Yang Master Shen, sige na, umupo ka. Halika, kain ka ng prutas. Sige. Ngayon, anong gagawin natin sa sitwasyong ito? Yang Master Shen, napag-usapan na namin ng tito niya, yung 300,000 na bride price, na ipasok na po. Yung babae naman, lumapit ka rito. Simula ngayon, siya ay pag-aari ng pamilya Shen. Ayoko! Wala kang utang na loob? Makinig ka sa akin. Mayaman at gwapo siyang Master Shen. Isang iglap lang, kaya maglabas ng 300,000. Kapag pinakasalan mo siya, magiging donya ka at mamumuhay ng marangya. Kahit mamatay ako, hindi ko siya papakasalan. Ikaw ang bata ka! Bakit ka ganyan mag-isip? Sige na nga! Sa tingin ko, ang pamilya nyo gusto lang umatras sa kasal. Okay lang, walang problema. Ngayon lang din naman, kung hindi nyo ibabalik ang 300,000 bride price, edi siya, isasama ko na siya pauwi sa Shen family. Tara! Ako nang magbabayad ng 300,000. Mr. Lu. Sino tong makinis na batang to? Nagpakahiro pa. Akalam kung sino. Ang pangalan ko, hindi ka karapat dapat malaman. Lo, yang Master Lo. Ay nako, yung Master Shen. Shen siya. Uy, basta mo bang mamatay? Alam mo ba kung sino yan? 300,000! Umalis ka! Uy, yung Master Shen, sandali lang. Ikaw, sino ka ba? Pumunta ka pa dito sa bahay namin. Nagkikialam ka pa. Ako si Lu Conje, ang boss ng kumpanyang pinagtatrabahuan ni Ranran. Papatupad namin sa kumpanya ang closed door management system. Pwede ko siyang dalhin. Ito? Abala rin negosyo namin dito sa bahay. Tumutulong na lang siya dito. Hindi nang kailangang trabaho pa. Simula ngayon kada buwan, maglalagay ko ng 200,000 sa card nito. Pwede na ba siyang umalis? 200,000? Saan kayo nahanap ng batang yan ang mayamang lalaki? Umalis na? Paano nakatakas? Ano ba yan? Bakit pinatakas mo pa siya? Anong gagawin natin ngayon? Yung lalaki kanina, mukhang mayaman nga. Oo nga eh. Isipin mo, 200,000 kada buwan? Hindi kaya siya sugar daddy ni Muranran? Hay nakong batang yon, hindi man lang kakatulong sa pamilya. Talaga namang suwail. Hindi pwede. Kailangan kong pilitin siya na magbigay pa ng mas malaking pera. Hay,
Nabigyan ko na naman ng abala si Mr. Lu ngayon at gumastos pa siya ng malaking halaga. Anak, sabihin mo nga, paano ko ba mababayaran ang kabuti ng ama mo? Ang sikat na artista si Lin Shu yun? Kailan si Mr. Lu? Siya nga si Mr. Lu! Baka nga... Anak, sabihin mo nga, hindi kaya ikaw ang dahilan kung bakit niya ko pinakasalan? Nawala ng trending topic kahapon. Baka nga si Mr. Lu ang nagprotekta kay Lin Xiaojie. Dapat ko ba siyang tanungin? Narito ng matamis na lotus bun. Mainit pa. Aba, yang madam, ang lala ng eye bags mo. Kagabi ba? Nagpuwit ka ba dahil sa baby? Hintayin mo lang. Magpapakulo ako ng 2 itlog para ipanglagay sa mata mo. Salamat po, Aling Shen. Ranran, kumusta ang tulog mo kagabi? Ayos lang naman. Sige. Ranran, pupunta muna ako sa pisina. Kumain ka muna ng almusal. Pagkatapos, magpahinga ka. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay Aling Shen. Magsusot na ako ng sapatos. Sige, aalis na ako. Ang bait talaga ni Mr. Lu. Sayang na, nasa kanya si Lin Shi yun. Yang madam, lalabas muna ako para mamalengke. Tumawag na lang kung may kailangan ka. Sige po, Aling Shen. Ang bilis naman ni Aling Shen. Nakabalik na agad. Miss Lin? Mismo, pumasok at maupo. Miss Lin, may kailangan po ba kayo? Mismo, inimbestigahan na kita. Nagtapos ka lang sa mababang antas ng kolehiyo. Namaya pa ng mga magulang mo at nagkikitira ka sa bahay ng tito at tita mo. Nagtitinda sila ng prutas sa bultuhan. Wala ka rin masyadong kaibigan at hindi ka rin popular sa eskwelahan. Tama ba? Marahil hindi mo pa alam kung sino talaga si Mr. Lu. Ang pamilya Lu ang pinakamayang pamilya sa Shangjing at si Kongje ang kaisa-isang tagapagmana nito. Siya rin mismo nagtatag ng Shiyu Group. Sa palagay mo ba, ang antas ng pagkatao mo, karapat-dapat ba sa kanya? Miss Lin, naintindihan ko ng ibig niyo sabihin. Buti naman. Aalis na ako. Yang madam, anong nangyari sa'yo? Aling Shen, nandyan ka na pala. Ayos lang ako. Simula ngayon, huwag mo na akong tawaging madam. Tawagin mo lang akong Ranran. Si Lin Shi yun ang tunay na gina ng pamilya Lu. Pinakasalan ako ni Mr. Lu dahil sa bata. Sige Ranran, hintayin mo lang. Gagawa ko ngayon ng paborito mong cream cake. Mr. Lu, nakakainip dito sa bahay. Pwede mo ba akong tulang humanap ng trabaho? Mukhang kailangan kong kumayad para mabuhay kasama si baby. Aling Shen, may nangyari ba kay Ranran ngayon? Bago ko lumabas na malengke, mukhang ayos naman siya. Pero pagbalik ko, mukhang malangkot si Gina. Naiintindihan ko, pakibantayan mo siya. Kung may mangyari, tumawag ka sa akin agad. Ranran, kakaumpisa pa lang ng pagbubuntis mo. Nasa delikadong yugto ka pa. Tungkol naman sa trabaho, hintayin muna natin na bumuting kalagayan ng katawan mo. Ayos ba? Mas kailangan ng pag-unawa ang konsiderasyon ng buntis. Pwede mo rin siyang isama sa mga social gatherings paminsan-minsan.
Kukuha ko ng 2 ticket para sa charity auction bukas. Naiintindihan ko. Hindi ba dati wala kang interes sa mga ganitong event? Totoo, hindi talaga ako interesado. Pero kung yun ang magpapakasaya sa kanya, bakit naman hindi? Mr. Lu, totoo ba na dito talaga tayo sa ganitong kasosyal na lugar? Oo, Pero wala naman akong pera para bumili ng kahit ano. ang tanga mo talaga. Nandito naman ako, di ba? Sige. Tara na. President Lu, narinig ko po na kay kailan hindi dumadal sa ganitong mga okasyon. Maaari po ba namin malaman kung sino siya? President Lu, ngayon po sa internet ay kumalat na ang balita na kayo raw po ni Miss Lin Shiyun ay may relasyon. Yan, Juan! Sir, tungkol sa nangyari ngayong araw, ayaw kung kahit isang litrato ang kumalat online. Opo. Si Mr. Lu, baka natakot siya na makita ito ni Miss Lin. Tumabi kayo! Huwag niyo nang kunan ng litrato! President President Lu, Lu, pagkasunod mo, huwag niyo nang kunan! Tama na po, huwag niyo nang kunan! Mukhang hindi basta-basta babaeng yan. Napoprotektahan siya ng ganito ni Lu Conje. Pero hindi mo sinabi na pumayag na siyang umalis. Pero ang Lu family na yan, hindi ganun kadaling bitawan kahit mahirap siyang kalaban. Ano naman ngayon? Kung nalabanan niya ako, hindi pa siya karapat-dapat. Minamahal namin mga panauhin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa GRE Auction Charity Special Session. Ako po ang inyong auctioneer ngayong araw. Mr. Lu, bakit mo naman ako sinama dito? Hindi ba naiinip ka na sa bahay? Kaya sinama kita dito palabas. Tsaka ngayon, ikaw na si Mrs. Lu. Sa hinaharap, marami pang ganitong okasyon. Kaya huwag kang kabahan. Para lang tayong namamasyal. Tamang libang lang ito. Sa susunod na linggo, kaarawan na ng mama ko. Sakto. Tingnan natin ngayon kung may mga kakaibang bagay ba silang ibibid. Kumbaga, para na rin yun ang regalo mo sa kanya. Mr. Lu, isasama mo talaga ako sa birthday party ng mama mo? Bakit? Natatakot ka ba? Hindi naman. Pero wala kasi akong pera. Hay nako. Ngayon, may marriage certificate na tayo. Ang pera ko ay pera mo rin. At isa pa, charity auction naman ito. Sa huli, lahat ng pera ay mapupunta sa isang charity foundation. Kaya mabuting bagay din ito. Sige, babayaran ko na ng hulugan. Para sa ating auction ngayong gabi, ay obra master perfumer na si Lally Shea. Arabian Nights. Napakakunti ng natitirang units dito sa mundo. Nagsisimula sa halagang 5 milyon. Simula na ang auction. 5 milyon at 500,000. 5 milyon at 500,000. 6 na milyon. May mas tataas pa ba ang bid? Arabian Nights? Gusto mo ito? Gusto ko. Ang pabango na ito, bukod sa magandang kristal na bote, may mabango at eleganteng halimuyat din. Kung ireregalo mo ito kay Mrs. Lu, sobrang swak na swak talaga. Marami palang alam ang batang ito. Sige, itong ibid natin. 8 milyon. Si Ginoong Lu ay nagbid ng 8 milyon! 10 milyon. Si Miss Lin ay nagbid ng 10 milyon! Lenshi yun. Talaga napakaganda niya. Kung ikukumpara sa kanya, isa lang ang pangit na sisiw. May mas mataas pa bang bid? Ay, Mr. Lu, wag na natin ito ituloy. Peke ang pabangong yan. Peke ang pabangong yan. Miss, paumanhin, ang lahat ng item ay sinusuri ng mga profesional. Kaya kung magsasalita ka, dapat responsable ka sa mga sinasabi mo. Sigurado kung peke ang Arabian Nights na yan. Mismo, sa pagkakaalam ko, lumaki ka sa isang palengke ng mga bultuhan. Baka naman kulo lang alam mong amoy. Ni minsan, hindi ka pa siguro nakagamit ng tunay na pabango. Kaya pala, galing lang pala sa probinsya. Kaya pala walang modo. Ni si Mr. Lu nababastos niya. Tama. Paano nadala ni Mr. Lu ang babaeng ito? Sa tingin ko, wala naman siya alam sa pabango. Gusto na niya mapansin ni Mr. Lu. Tingnan mo kanina, parang gusto pa hindi magiging kay Mr. Lu. Mismo, alam kong gusto mong magpasikat. Pero sa ganitong event, hindi pwede ang basta-basta kang gagawa ng gulo. Ang boteng ito ay hindi maaaring gawa ng master ng sila Laishi. Mr. Lu, Sige na, huwag kang kabahan. Naniniwala ako sa'yo. Sabihin mo lang ang totoo. Nandito ako sa tabi mo. ang mga gawa ng master ay kilala sa buong mundo. Napakabihira ng mga ito. Sinasamban ng mga collector at perfume enthusiasts. Pero,
Kakaunti lang nakakaalam na sa ilalo ng bote ng mga gawa niya ay karaniwang may makitid na animal dito. Dahil sa masilimot na disenyo ng kanilang crystal bottles, sa ilalim ng liwanag, makikita sa ilalim ng bote ang maliit na animal design na parang bahagi ng pinakabote mismo. Pero itong bote na ito, wala naman. Parang wala talaga oh. Sabi mo rin naman, isang manipis lang doon ng guhit iyon. Pagka sa dami ng pinaghiraman, naalis na yon. Oo nga, hindi rin posible yan. Pwede Oo ma'am, tama. Ang animal technique, focus sa matingkad ng kulay, ito rin ay kilala sa tibay ng resistensya sa kalawang, kaya hindi ito basa-basa nabuburang nagagasgas. Miss Lin, sanay ka na sa mga luxury goods. Ang ganitong simpleng kaalaman, dapat alam mo yan, hindi ba? Miss Lin, sabi nga nila, sanay ka na sa mga mamahalin, kaya itong kasimlang detalye, dapat familiar ka na. Ikaw? Medyo malayo ko kanina. Akala ko katawalan ng boteng mali. Pero ngayon sa malapitan, naamoy ko rin. Mali rin amoy ng pabango. Ang Arabian Nights ay original na may amoy na halamang gamot na nakabalot sa magarang bulaklak na bango. Pero itong pabangong ito, kahit may baging herbal scent, mas nangingibabaw naman ang matamis na amoy ng rosas. Kaya ang pabangong ito, at check na siguro kung peke. Sumasang-ayon ako sa sinasabi ng dalagang ito. Ako si Liu Kan, alagad ni Master Lali Shay. Maaari kong kumpirmahin ang lahat na sinabi ni Miss Mu ay totoo. Nais kong hingin sa Jade Auction House na magbigay ng makatarungang paliwanag para sa aking guro. Hindi ko akalain na ang Ranran ko ay maganitong kakayahan pala. Anong meron? Inaantok ako. Pagod ka na rin ngayon. Umuwi na tayo at matulog. Siyon, yung bag mo! Yang Chuan, bagalan mo ang takbo. Pag uwi natin, gamitin mo ang pangalan ni Radran para mag-donate ng 5 milyong piso sa charity fund. Opo, Mr. Lu. Kunje, nandiyan ka ba sa loob? May kailangan akong sabihin sa'yo. Ayos lang, matulog ka ulit. Kunje, kanina sa auction, hindi ko sinasadya yun. Natakot lang ako na baka si mismo, may masaring mali at mapahiya ka pa. Lin yun, tayo yung magkaibang ordinaryong tao lang. Ano man ang gagawin mo, hindi mo kailangan magpaliwanag sa akin. Kailanman ay hindi ko naiisip na si Ranran ay ikakahiya ko. Ako? Tama nga, si Mr. at si Lin yun ay bagay talaga. Miss Lin, igalang mo naman ang sarili mo. Ako naman ang unang nakilala mo. Bakit yung habas lupang yan ang napunta sa pwesto? Hayop ka. Abangan mo ako. Mr. Lu, Bakit? gusto ko lang itanong, kanina sa auction, wala naman akong nahanap na akong regalo para sa birthday ni Madam Lu. Anong gagawin ko? Huwag kang mag-alala. Bukas, pumunta ulit tayo sa ibang lugar para mamili. Magmi-meeting muna ako. Kapag tapos na ako, isasama kita para mamili ng regalo. Hawakan mo muna. Kung may magustuhan ka, bilhin mo na. Huwag kang lalayo masyado. Mr. Lu naman, hindi na ako bata. Pero baby ka pa rin sa paningin ko. Sige na, Mr. Lu. Umalis ka na. Hello, ma'am. Ito ang bago naming produkto. Pwede po kayong tumingin. Sabi ni Mr. Lu, hirap daw makatulog si Madam Lu kamakailan, itong ilang pabango, at ang collection kong plum blossom scent noon. Sakto para ipanghal at magagawa ng isang bangong pangpakalma. Hello po.
Tumabi ka. Bibili ka na naman ng pabangong nakasal ng ilang dang piso. Anong kaya kagalit mo? Hindi mo ba nakita na inasikaso ko ang VIP sa likod mo? Uy, hindi ba ito si Miss Mo na nagpasikat sa auction? Anong ginagawa mo ito sa perfume shop? Namimili ng mga naka-discount? Bakit siya nandito? Tama nga, isa lang siyang mukhang salaping mahirap. Mukhang nung nakaraan, na-recognize niya na peke ang pabango dahil lang sa tsamba. Tingnan mo naman ang mga mumurahing ito. Akala mo'y napakahalaga na. Ang pabango ko, yun ang tunay na maganda. Kita mo, talagang galing sa mahirap na pamilya. Para sa kanya, ang ganitong bagay ay napakahalaga na. Pero para sa atin, Tama na, huwag mo nang ituloy. Kahit papano, kasama pa rin si Kong Joey. Diba mismo? Bakit nang may regalo mo para sa ina ni Mr. Lu? Sabi ni Mr. Lu, pwede raw kong mamili ng kahit ano. Mukhang hindi pa masyal alam ni Mesmo, ang pamilya Lu ang pinakamakapangyarihan sa Shanghai. Ang mga gusto makipag-ugnayan sa kanila ay mga kilaang ka at maharlika. At ang mga regalo ibinigay ay sobrang mamahalin. Baka nga hindi ka man lang makapasok sa pinto. tama nga. Galing lang sa squatter. Kung anong kalokohan lang ang kayang regalo. Kita mo ba? Ito ang hinanda ng aming Shiyun para kay Ginang Lu. Isang espesyal na regalo. Isang jade ruyi na gawa sa puting jade at pares na ginto pulseras. Ikaw na mahirap at hamak. Ni sa isang panaginip mo, di mo yan makikita. Para sa akin, wala namang special dyan. Ignoranting babae lang hindi makakakilala niyan. Yan ang bagay na yan. Ilang milyong ginastos ko dyan. Anong nangyayari dito? Anong nangyayari dito? Mr. Lu, ako po ay Kong Joey. Dumaan na talaga ako ngayon para maganda ng regalo sa karon ni Ginang Lu. Nagkataon nakita ko si mismo dito. Kaya pumasok lang ako saglit para bumate. Alam kong siya rin ang namimili ng regalo. Kaya naman ako nagbigay lang ng kaunting payo. Pero si mismo, mukhang hindi natuwa. Para iniisip niya na minamalit kong pinipili niyang regalo. Nagsisinungaling ka. Ikaw mismo nang sabi na pinili kong pabango ay mukhang cheap at hindi bagay sa okasyon. Na mapapahiya pa si Mr. Lu dahil sa akin. Mr. Lu, dahil sinabi niyo po dati na si Ginang Lu ay mahirap matulog kamakailan, pinili ko ilang pabango at naisip ko na gagawa ko ng isang pangpakalamang amoy bilang regalo sa kaarawan niya. Tingin mo ba nakakahiya yun? Sino nagsabi nun? Basta ikaw magbigay, ayos na yon. Kung Joey, ang paglikha ng pabango ay isang masilang bagay. Kaya mo ba talaga mismo? Siyempre kaya ko. Kung ganon, pakisuyo lang po Ginang. Ipakita niyo sa amin. Ginoong Liu? Magandang araw, Mr. Lu. Itong si Miss Mu pala, nung nakaraan doon sa auction. Talagang napansin ko na may talento siya. Naniniwala akong magugulat niya rin ako ngayon. Halika, pakiusap. Padaan po. Magaling, napakahusay. Ano? Kung hindi ako nagkakamali, itong matagal nang nawawalang pabango na Snowy Spring Fragrance. Dati ko na ito nakita sa teacher ko. Pero parang may kulang. Amoy ng plum blossoms pero dahil walang mga talutot dito. Kaya Miss Mu, nakakamanghang iyong talento. Pwede ba tayong magpalitan ng contact information para sa pag-uusap tungkol sa pabango sa hinaharap? hindi ako naniniwala. Isa lang siya sa mga hamak na manggagawa sa fruit stand. Paano siya marunong gumawa ng pabango? Ano Snowy Spring Fragrance? Sa ilang mumurang pabango lang, hindi ako naniniwala may lalabas na maganda amoy dyan. Miss Lynn, ako yung alagad ni Master Larry mula pa nung ako'y 4 na taong gulang. Nagsimula na akong mag-aral ng pag-amoy at paghalo ng pabango. Itinatag ko ang sarili kong brand sa loob ng mahigit 20 taon. Wala ni isang taong nag-alinlangan sa akin para humusga. Eh di, wag na lang nating ituloy yung negosyong inaalok ng kumpanya ninyo. Wag po, Master Liu. Puro hindi pagkakanuan lang. Ang aming Shiyon ay talagang prangka lang magsalita. Wala siyang masamang intensyon. Siya'y pakiusap. Lumabas na lang kayo. Sa mugtintindahang ito, hindi kayo welcome. Umalis na tayo. Halika na. Tanggal ka na rin sa trabaho. Hindi ko kinukonsinti ang mga empleyadong namimili ng tatartuhin. Sorry po. Sorry po. Guard! Sorry po. Magbabago na po ako. Mr. Liu, ako pa napagkitang dila sa maling lugar. Mismo, napakahusay niyo po. Kung may oras ka, bumisita ka ulit sa shop ko. Talaga po. Salamat sa inyo. Tara na.
Hello? May malaking balita kong tungkol kay Mr. Lu. Murandan, maghintay ka lang. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kung masisira ang pangalan mo. Alam mo, ang bait talaga ni Mr. Liu. Hindi lang niya tayo binigyan ng maraming pabaot sangkap. Sinabi rin niya nang kung may problema ako sa paggawa ng pabango, pwede ko siyang tanungin. Siyempre naman. Dahil magaling ka. Tama nga pala, Ronron. Kanina, narinig ko si Master Lu. Yung tinawag niyang Snowy Spring Fragrance. Parang matagal na raw yung nawala. Paano mo naman yun nagawa? Nagkataon lang talaga. Tsamba lang. Ron, interesado ka ba talaga sa mga ganitong bagay? Oo naman. May kaunting ugnayan ako kay Master Larry. Kung gusto mo talaga, pwede kitang i-recommenda sa kanya. Ano sa palagay mo? Yung legendary figure sa mundo ng pabango, yung gumawa ng Arabian Nights, si Master Liu din, siya naging alagad nito. Tama. Matagal ang gustong gawin ni Master Larry. Nakunghuli agad niya. Noon pa, nakatangay pa ako na isa sa mga bihira niyang pabango. Ang hirap ang makatakas noon. Ay wag na Mr. Lu. Gusto ko lang naman mag-explore ng kusa. Pero sa susunod, magpapakabuti pa ako. Para yung anak natin, may pagmalaki ako. Anong pinagsasabi mo? Ano man ang mangyari, ikaw ang magiging pinakamagaling ng nanay sa anak natin. Kung yung bata na yan, magiging bastos sa'yo. Ako mismo ang papalo sa kanya. Sasagutin ko lang muna ang tawag. Anong iniisip mo? Huwag ka na mag-ilusyon. Hindi siya para sa'yo. May gusto ka bang bilhin? 2,000. Gawan mo ako ng interview tungkol kay Muranran. 2,000? Sige. Run, bastos ka. Huwag kang lalabas ng bahay. Walang utang na loob, malanding babae, malalumang akit, tumingin ka nga kung anong klaseng tao ka, may lakas ka pang agawang si Yuno ng lalaki. Tumipan ng asawa ko, kami palaki sa kanya, ibininto na halos lahat. Pinag-aral pa naman siya sa kolehiyo, pero pagkatapos niya magtapos, hindi na siya umuwi. Oo nga, yung batang yan, nung nag-aaral pa siya, hindi magaling. Palaging sumasama sa mga kabataang walang direksyon sa buhay. At maaga pang nagka-boyfriend. Ngayon, narinig pa namin na marelasyon na siya bilang kabit ng isang mayamang lalaki. At yung lalaking yon, nagkasintahan raw na artista. Kami mag-asawa, sobrang nag-alala sa batang yon. Ayaw nang sumugot sa tawag. Kahit Dex, hindi rin sumasagot. Kita mo, lumaki ng bata, wala tayong magawa sa kanya. Hindi totoo. Wala akong ginawang ganon. Tito, tita, bakit niyo ba pinaparatangan ng ganyan? Ang lala naman ng mga sinusuot ng mga tao. Randan, huwag kang matakot. Totoo kayang master ngayon din. Yang babaeng yan, ang kapal. Inagawan si Yun. Itag niyo siya. Ilagay ang address niyo sa internet. Tingnan natin kung lalakas pa loob niya maging kabit. Walang utang na loob. Ang tito-tita niya, inalagaan siya ng matagal. Ngayong mayaman na siya, ni ayaw niya sumagot sa pamilya. Girls, hanapin ang address niya. Sang-ayon ako. Kailangan ng address. Hindi ako kabit. Anong gagawin ko? Baka madamay ko pa si Mr. Lu. Ikaw ba si Muranran? Talagang kumakapi ka, Mr. Lu, ha? Kaya puro brand ang suot mo. Kahit anong ayos mo, hindi mong matatakman ang amoy kahirapan mo. Ang dami pong sinasabi, bugbugin natin siya. Hoy, sino kayo? Kapag nalangkit pa kayo, magre-report na ba sa pulis? Pulis, ha? Sige, tingnan natin pagdating ng pulis, kami kayong huhulihin o yung walang hiyang kabit na yan. Sasaktan kita, walang hiyang kabit. Huwag kayong mananakit. Ang panalangkit ay labag sa batas. Huwag manakit. Tumigil. Yung babaeng yun, mukhang masunurin. Pero siya pala isang kabit. Hindi mo talaga mahula ng tao. Kung akong mga magulang niya, matagal ko na pinataob siya. Hindi ako kabit. Nagkakalatan chismis? Wala yan. Nung nag-aaral ka, gagong-gago ang mga nilalapitan mo. Walang hiya. Inaapi mo si Yun. Doon na natin naabot, pero hindi namin pinapayagang padapain siya. Hindi ako. Hindi ko talaga kilala yan sila siya yun. Lumayo na kayo. Run! Ron, ayos ka lang ba? Mr. Lu, ang sakit ng tiyan ko. Ang sakit ng tiyan ko talaga. Sige, dadalhin kita sa ospital. Hulihin yung mga yan at ipadala sila sa abogado para sila ang makakuha ng pinakamabigat na parusa. Opo, hulihin sila! Doctor,
Kumusta ng asawa ko ngayon? Huwag kayong mag-alala, Mr. Lu. Walang masama sa ginang. Pero ano? Pero ang ginang ay buntis ng kambal. Dati may malnutrition siya, kaya sobrang anemia. Kailangan mag-ingat sa nutrisyon habang buntis at regular na magpa-check up. Dalawang bata. Ang saya ni Mr. Lu. Dalawang mga anak natin na tinataglay. Ron. Salamat. Mr. Lu, pwede ba kitang tanongin ng isang bagay? Ano yun? Mr. Lu, gusto mo ba si Miss Lin? Sino? Si Lin Chi yun. Hindi ba kayong dalawa magkasintahan? Huwag kang maniwala sa mga nakikita mong walang kwentang bagay sa internet. Naiintindihan mo? Wala akong anumang relasyon kay Lin Shi yun. Wala talaga. Talaga? Talaga? Talaga. Ang cute mo talaga. Kasal na tayong dalawa ngayon. At may baby na tayo ngayon. Kaya huwag mo nang ulit-ulitin pang isipin ng mga walang kwentang bagay. Opo. Inaantok na ako. Matutulog muna ako. Sige, matulog ka na. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Mr. Lu, kahapon, maraming sumulpot sa internet ng mga post tungkol sa ginang at sa mga marketing accounts ng tito at tita niya. Ang ginang daw ay ungrateful at nakikialam sa relasyon ng iba. Pinantriya ang ginang at may forum pa na nag-post ng live location ng ginang. Nalaman niyo ba kung sinong gumawa nito? Opo. Si Lin Shi yun. Doon sa mga account ng tito at tita niya ay may isang pumasok na malaking 200,000 na pera. Ang pera nga ito ay nagmula sa kanyang manager. At yun ang nagpa-udyok sa mga fans para punterihin ang ginang. Yun ay bahagi rin ng kanyang plano. At bukod pa dito, nahanap ko rin na si Lin Shi yun ay dumating sa villa bago ang auction. Sabi ko na nga ba kung bakit parang wala sa mood si Ronron sa araw na yun. Mukhang masyado pa rin ako maawain sa kanya. Ipadala mo sa akin lahat ng impormasyon na mayroon ka tungkol kay Lin Shi yun. Magagamit ko ito. Para saan? Para magiganti sa anak namin! Mr. Lu, ang 5 tao na pumalibot sa ginang kahapon ay mga tagahanga ni Lin Shi yun. At ang tumulak kay ginang ay si Liro. Nakasalukuyan nagtatrabaho sa Jianggang newspaper. At ang 4 pa na iba ay estudyante sa Jincheng Normal University. Natagpuan pa namin ng ilang mga batang reporter. Ganitong ugali nila. Kapag naging guro o reporter, pagsasangkot nila ay magpapasama sa iba. Gamitin natin ang legal na paraan. Suriin mo na mabuti ang mga reporter na yon. At tignan kung meron pa silang mga natitirang video o larawan na hindi pa natatanggal. Linisin mo lahat at ipagbabawal sila sa industriya. Opo. Bukod pa rito, kontakin ng kaukulang departamento. Ang kalinisan ng tindahan ng prutas ng pamilya mo ay hindi pumasa. Nagtitinde sila ng mga prutas na palaya at pabulok. Isara ang kanilang tindahan. Naiintindihan ko po, Mr. Lu. Si Miss Lin Shi yun. Anong gagawin natin? Dahil sa pangalan ng pamilyang Lin, bibigyan muna natin siya ng leksyon. Ipapadala ko sa iyo lahat ng mga detalye mamaya. Sige po. Gusto ko rin makita kung paano mamatay ang babae na ito. Aagawan ba ako ng lalaki? Karapat dapat ba siya? Tama. Uy, ayun si Lin Shi yun. May mukha pa siyang lumabas. Ano ngayon? Isa siyang sikat na artista. At napakaganda pa niya. Anong sikat na artista? Puro pake sa kamay ng cat niyan. Ikaw? Isang salita niyo pa! Pupunitin ko yung mga bibig ninyo! Oh, sige na. Huwag ka na magalit. Uy, sandali. Ano to? Ano yan? Ito ay krisis. Ayusin ito agad! Oo, sige. Hello? Ano? Lahat ng endorsement kakanselahin? Oo nga, sabi ng mga brands, ngayon daw si Miss Lin ay may pangit na reputasyon. Kung itutuloy ang kontrata, makakasira daw ng brand. Kaya gusto nilang tapusin. Ano? Ano ba? Ayon sa kontrata, kapag may iskandalo habang may kontrata pa, kailangan daw bayaran ni Miss Lin ng malaking danyo. Ikaw... Anong plano ng kumpanya? Bakit wala pa yung response? Magtatlo pa pang pelikula na naka-line up. Ayan na yun! Miss Lin! Wala... Karuan lang kami. Miss Lin, tungkol po sa inyo na nambubuli ng co-actors, may masasabi po ba kayo? Miss Lin, ang mga projects ninyo, totoo po bang chismis? Ano ko niyo yan dahil sa relasyon sa investor? Pwede niyo po bang sagutan ito? Pwede po ba may limalisik? Tipis na yung tanong sa amin. Tapos na. Lahat tayo tapos na.
Umalis ka! Anong karapatang ipasa ng tindahan ko? Aray! Ang tindahan nyo ay bagsak sa Pirate Sanitation Standards, kaya ito illegal na ipinasara. Hindi na kami magpapapigil. Huwag nyo kami subukan. Hoy, kayo! Sarado na ang tindahan. Paano na pag-aaral ni Zenzen? Mukhang nakakuha talaga ng mayam connection si Muranran. Ngayon, anong gagawin natin? Oo nga, paano na tayo? Anong gagawin? Tinalaki mong batang yan na ilang taon. Hindi mo pa rin siya kilala. Simot sa pool. Sunod-sunuran yan. Pag kinausap mo yan ng maayos at malambing, siya na mapapaikaw pa rin siya.